7 araw na siyang walang hanap buhay. Ang bunso mong anak, ilang taon? 60. 6 years old. Imagine, oh. Ay, alam mo yung anak, yung pamilyang mahirap, brother. Isang araw lang hindi makapaghanap buhay. Gutom ang buong pamilya. Oh, brother. Oh. Galingan nyo. Kung tama ang panghuli ninyo, wala akong pakialam. Kahit pakapamilya ko. Imagine, ang ginugutom mo, buong pamilya. Brother, good morning. Brother, good morning. Ay, good morning po. Paano nakakalabas tong mga to? Lalabas po muna yung nasa harap. Ang hirap, no? Brother. Good morning. Lubog? Asan driver? Hello. Siya man driver? Morning. Ano yan? Ha? Laka? Basta lang. Brother, good morning. Punta ako kay Director. Dapat yata po. Iyan. Boss. Brother, may enforcer kayong matchaong. Matyaong niya saan na po? Patawag nyo. Okay po. Halika, brother. Good morning. Brother, good morning. Kumusta? Long time mo kasi. Ikaw lang eh. Gumantan lalaki ka na. Pag pumunta ako sa Congress, busy ka eh. Ay, hindi kita na sa loob mo nun. Si Boss. Brother. Kumusta? Hindi naman, may driver lang na dumulog sa amin. Halika, brother. Morning po. Morning po, sir. Nandiyan na ba yung enforcer ninyo? Yeah po, si Machao. Sinong ating adjudicator? Si Sir Adrian. Ito po. Ni-request ko yung presence ninyo. Kasi brothers, alam nyo, pag may dumulog sa aming opisina, nakita namin na may mali nga Apo. sa apprehension. Yes. Hindi kami nag-a-advise mag-contest. Kasi katulad niya, taga Bicol. Galing pang Bicol Albay. Nahuli ng enforcer ninyo. Bakit ko i-advise mag-contest? A-absent sa trabaho. Mag-i-schedule ng hearing. Mag-schedule kay brother ng release ng resolution. After nakita ninyo, mali ang apprehension, cancel ang huli. Hindi babayaran ang danyos. Hindi pinaparusahan ng enforcer na nakitang nagkasala. So, lalong malulubog sa perwisyo. No? Brother Matt. Kaharap ko yung magagaling na LTO personnel. Mas magaling ka po. Si Brother Hans, tsaka si adjudicator. May documents naman dito. Siyempre, evaluate nyo. Brother Hans, yung driver, ang minamaneho, bus, meron siyang, yung boss niya, may application sa extension Okay po. hanggang 2017. Hindi yun ang question dyan. Kung sasang-ayon kayo, nakikita nating mali. Brother, ang nakalagay sa kanyang prangkisa, Pasay City, Tabaco City, Albay. No. Okay. May kulatilya with authority to convey passengers to Cubao. Okay. Ang sabi ito, kaya nga ni-request ko yung presence ninyo para ma-resolve agad. Kasi nakita ko naman yung previous experience ko. Pag nakita ninyong mali ang apprehension, immediately, na-actionan nyo agad. No? Brother, pag mali yung sinabi ko, base sa kwento ng driver, kumontra ka ha. Nagbaba siya ng pasahero sa Pasay. Ang inilagay ng enforcer po ninyo,
One passenger drop sa Pasay. Nagbaba siya ng pasahero. At ang sabi daw ng enforcer ng LTO, hindi ka pwedeng magbaba dyan. Dapat Pasay ka sa Cubao. Cubao. Tama ba? Nahuli mo siya, nagbaba ng pasahero sa Pasay, sa Rotonda. Tama? Tama po yung ano. Oh. Kaya mo tinikitan, ang pagkaintindi mo sa prangkisa, hindi siya authorized doon. Dapat sa Cubao siya magbababa. Tama? Ang ano, Hindi, ang tanong ko sa'yo. Hinuli mo siya kasi nagbaba siya sa Pasay. Opo. Eh, ang sinasabi mo sa kanya, authorized lang siya dapat sa Cubao, Quezon City. Tama? Mali po, sir. Anong sinabi mo? Ang sinabi ko pa, authorized na magbaba ng, kasi regarding po sa provincial buses po, sir. Oh. Regarding po sa Memorandum Circular 2019-001, sir. Oh. Ang pagbababa po ng pasahero sa limang provincial bus, sir. Doon po bababa ng bababa, sir, sa PITX po. Sa, PITX. Para niya kayo, ano, Ibig mong sabihin, hindi siya authorized magbaba sa Pasay. opo. Brother, adjudicator, ang linaw-linaw niyan, route, Pasay, Tabaco City, Albay, Bayaquirino Highway, Naga City, with authority to convey passengers to Cubao, Quezon City. Nagbaba siya sa Pasay. Tinikita niya, dahil ang gusto niya sabihin, doon lang siya pwedeng mababasaan Sa Paranaque, sa PITX po, sir. sa PITX. May terminal kayo sa Pasay? Mayroon po, sir. Saan? Sa Dun Aldrin po. Hmm. Sa dating Gold Line Terminal po yun, sir. Malapit dito. Sa tapat po mismo, sir. Tapat ng binabaan mismo. po. Oh. Saan galing ka pa, sir? Galing pong Bicol, Tabaco Hmm. po. Ang linaw, brother. Oh, baka ito si Brother Hans, oh. Sa franchise po, okay na. Wala naman Oh. question. Oh, malinaw. Pasay. Hindi in-indicate dito na exact position, exact location. Magkano ang multa ng pag out of line considered colorum kung 1 million? Opo. Oh. Brother, walang nakalagay na specific eh. Pasay City, Tabaco City, Albay. Tapos tinikitan mo, out of line. 1 million ang multa nito. Bali po kasi, sir. Oh. Doon po, Taka muna, ilan taon ka na sa service? 7 years, sir. 7 years. Adjudicator, hawakan mo ang papel. Kung i-check na rin namin siya, no, kung talaga naman tama si sir, outright dismiss na namin. Para regarding sa... Kasi ito, brother, ang mabigat dito. Nahuli siya ng July 23. And ngayon is 30. 1 week na. Opo. 1 week na siyang walang hanap buhay. 1 week nang nakagarahe ang bus. Brother, with all due respect, yung tao natin, turuan natin, ang laking perwisyo eh. Sige ko, wala namang problema. Regarding sa presyo na kung talaga pa rin si enforcer natin, tutulungan naman. Hindi, ang gusto natin, kayo naman ay professionals at talagang kayo yung proper authority to decide. Kailangan ma-resolve ito as much as possible today kasi ilan ang anak mo, kapatid? 4 po. 4. 2 college po. 2 college. 7 araw na siyang walang hanap buhay. Ang buso mong anak, ilang taon? 60. 6 years old. Imagine, oh. Ay, alam mo yung anak, yung pamilyang mahirap, brother. Isang araw lang hindi makapaghanap buhay. Gutom ang buong pamilya. Hindi na namin po. Oh, brother. Oh. Galingan nyo. Kung tama ang panghuli ninyo, wala akong pakialam. Kahit pa kapamilya ko. Imagine, ang ginugutom mo, buong pamilya. Yan o. Brother Hans, hindi naman ako mag-abala dito kung alam kong tagilid ang laban eh. Kasi wasting time. Yes po. Yan o.
Nandyan sa ano. Hindi, okay na yan po. Naiintindihan ko Mm. yan. 31. all Ano provincial sinasabi mo? Na memo na ano. Regarding po dun sir sa ano, mga provincial buses po Mm. na allowed lang po silang magbaba ng pasero. Doon po sir sa PITX pag mga galing po ng south. Maging specific tayo, brother. Ito ba yung binabanggit mo? Ito yung binabanggit mo? Opo. Ito ang naka-highlight binabanggit mo? O, basahin mo. Basahin mo para magkaintindihan na tayo. Brother Hans, Yes po. itong memorandum na itong binabanggit mo? Po. Brother, ito yung binabanggit niyang memorandum, yung galing sa'yo. Wala po, sarong simana na po. Road Diyan sa amendment. dahil po nagpalo po kay nita. 2019. Ito yung binabanggit mo, no? Naka-highlight dito, oh. Kubaw. Ang binabanggit ng enforcer natin, ito, oh. Basahin natin, all the routes of provincial buses coming from the north with terminals along EDSA are temporarily amended to end at Valenzuela interim terminal, and those coming from South Luzon, Visayas, and Mindanao with terminals along EDSA in Cubao, Quezon City will end at Santa Rosa interim terminal, while those coming from South Luzon, Visayas, and Mindanao with terminals along EDSA in Pasay City will end at Parañaque Integrated Terminal Exchange PITX. Hindi sinabing magbaba sa PITX. Kumbaga, brother, yung ruta niya, yun yung ending Opo. Tama. line. Hindi, brother, sinabing doon siya magbababa sa PITX. Ang sinasabi, yung endpoint nung kanyang ruta. Sige, Kong. Ayusin namin yan today. Pakisuyo, brother. Wala naman, Kong. Walang No. problema. And ang request ko, after you evaluated all those documents, ito naman, di ko kilala siya walang personal Bigyan natin siya ng corresponding administrative sanction. Automatic naman yung Kong. Once na talagang liable siya sa wrong apprehension. Ginagawa naman po di regional director natin. Mm-mm. Mag-react ka nga, brother, kung tama interpretation ko dyan. Dito kasi, Kong, generally speaking, no, na automatically, pag nag-end ng route ka, baba mo lahat yung pasero mo sa PIT. Hindi, pag si, Yung passenger, brother, Kong, Bra- galing mismo sa ba yun? Sa Bicol. Bicol po. Binaba mo siya sa Pasay. So, ang ano po kayo sir, kasi bali, yung isa na natitira, doon lang po talaga pinakiusap sa amin nung galing Isla Pambira, Catanduanes yun. Nakiusap Kung siya. sa ano po, pinakids na sa amin ng nanay, na doon ibaba sa terminal namin sa Pasay. Kaya Brother, po, hindi po yung excuse me. bumaba sa ano. Hindi po yung Tingnan bumaba natin. sa PITX. may terminal sila sa Pasay, Opo. no? Ang binabaan mismong tapat. Tapat po sir mismo ng terminal. Wala naman akong question kung Yes. Dito lang Wala naman, brother, sinabi dyan na siya doon lang pwedeng magbaba sa PITX. Opo, wala naman dito. Walang sinabi. Ang sinabi, brother, parang ganito yun Yung sasakyan niya from Bicol hanggang dito lang. Siya pwede. Walang sinabi dyan, sa PITX ka lang pwedeng magbaba. And at the same time, may terminal sila doon sa Pasay na kung saan doon siya nagbaba sa tapat mismo. So, pag pinagbangga-bangga natin, brothers, yung memo, yung approved franchise, Yun ang problem natin. Approved franchise hindi memo. Yung memo yung franchise na kasi 2016 issued. So, ang kanyang prangkisa, expired, di ba? May request siyang extension. Opo, no problem. Nabanggit mo, Wala no? naman question dyan, sir. Hindi, nabanggit mo Dahil nga, sa punto na yan, ang problema sa parte ng LTFRB. Bakit? 2019 pa sila nag-apply ng extension. Hanggang ngayon, nakabinbin, di natin alam sa LTFRB.
Ngayon, nakausap ko si Asik Bigor Mendoza at napakabuti naman, naglabas ng memo na kapag ikaw ay may prangkisa, nag-apply ka ng extension, considered valid. So, wala tayong pag-uusapan sa prangkisa. Wala naman. Oo. Ngayon, brother, yung sinasabi ng enforcer natin, yung memorandum, wala kang makikita dyan na specifically mention na sila doon lang pwedeng magbaba sa PITX. Much more, may terminal pala sila doon sa Pasay kung saan doon siya nagbaba sa tapat. Nakakuha naman. Sige. Ibabangga natin sa 1 million pesos na violation kung out of line siya. Grabe, pag ganyan na talaga ang usapan, ano? Hindi na tama talaga. Base sa prangkisa, base sa memo na 2019, hinihiling ko kapatid, sa ngalan ng public service, i-resolve ninyo within the day. Ha? Gagawin na. Dala namin lahat sa illegal. Sa legal, no? Ayaw po na. Sa proseso. Ano? Pero adjudicator ka, di ba? Yes po. I-take namin siya, sir, sa idadaan po namin sa legal po. Tama, sa legal, oo. Kaya ko lang with Kasi all... more on pa tayo sa papers. Yes. Oo. So, iwanan ko ito. Ipapatawag nyo yung legal and concerned officers. Opo. Oo, kasi itong atin, informal, hindi ka pwedeng maglabas ng resolution base sa ating discussion. Makuha naman po tayo. Oo. So, itong documents na to, May temporary operators permit na eh. tama. Accountable sila. Tama, di ba? Oo. Kapatid, payong kapatid ha, ayusin mo, kawawa ang nabibiktima eh. 1 week ng gutom pamilya nito. Walang hanap buhay. Ang sweldo, 1,600. Bicol, Pasay, to Bicol. So, 1,600 babawasin pa yung pagkain doon. Ilang oras ba biyahe mo lagi? Nasa ano na sir, hindi na nadadala sa 12. Umaabot na kaming minsan 14 hours dahil sa sobrang Doktor mo, ano? daming Okay sasakyan. naman. Okay naman po sir. So, pag titingnan mo, brother, almost 3 days na yun eh. Opo. Opo. So, 3 days, kumikita lang siya ng halos 500. Ang bigat. Si-settle namin today po. Oo. With the help of legal namin. Oo, pasoy. Nandiyan ba yung legal officer ninyo? Yan naman po. Dalawa po. Oh, nandito pala itong mga gwapong legal officers. Brother, nadinig mo yung discussion? Yes, po. Pasensya, hindi ko alam. Ikaw ang legal officer dito. Brother, hindi ko naman sinasabing mas magaling ako. Alam mo naman eh. Kaya lang ako pumunta dito. Ayan oh. Prangkisa oh. Route, Pasay City, Tabaco City, Albay. With authority to convey passengers. Ang kino-question ng ating enforcer, allegedly, dapat doon sa Cubao siya nagbaba. Yun ang kwento ng driver. O ikipagpalagay na hindi yun ang totoo. May sinasabi siyang memo na dapat sa PITX nagbaba. Yung memo, brother, hindi sinabing doon siya dapat magbaba. Yun yung end point ng kanyang travel. Sige ko, narinig ko naman ka. Oo. Tapos nagbaba yung driver doon sa Pasay, wherein may terminal sila doon mismo sa tapat. 1 million ang multa nito, napakabigat. Tapos, hindi ko alam, brother, kung updated ka dito. Alam mo yan. Alam mo to. Also, kanino ko ito iiwanan? Dito lang po, kami na ba? Ikaw nang bahala. Ang request ko lang, brother, alam ko busy kayo, lablo pa, binaha kayo. Ang special request ko lang on behalf of the driver and his family, ma-resolve Yes, ko, today. today. Para hindi naman maano yung perwisyo, ano? Kawawa naman yung driver, taga Bicol. Sino taga Bicol dito? Ayan o. Oh, brother! Ito ang best friend ko. Hindi ko na lang ikukwento sa inyo kung ba't ko naging best friend dyan. Brother, confidential yun, ano? Thank you. Oh, Kami na bahala ko. Kayo nang bahala. Salamat sa oras nyo, ha? Yes, ko. Yes, ko. And especially sa iyo bilang lawyer, public service, wala naman tayong personal na pinag-uusapan, naka-video tayo. Ang purpose natin dito,
malaman ng taong bayan ano yung mali, ano yung tama. Tama ko. Para mag-serve as lesson. Yun lang naman eh. Wala tayong... Both public and government. Tama ba? O, isanay na ito sa akin eh. In-explain ko lang ba sabihin niya. And by the way, ano, maganda rin, nalalaman ninyo, may nagko-comment, kaya ako daw ito ginagawa, namumulitika ako. Number one, hindi ito trabaho ng congressman. Pulis pa ako, alam ni Brother Hans, madalas ko itong makaharap pag may issue. Pulis pa ako, attorney, ginagawa ko ng tumulong. And honestly, God knows, kaya ako tumakbo sa politika. Nung ako'y nasa service, hanggang sa nag-retire, nakasuhan pa. Sabi ko, mukhang walang pag-asa yung advokasya ko. Yun po ang dahilan, kaya ako'y pumasok sa politika. Mas, siyempre, alam naman natin ang katotohanan, pag napasa posisyon ka, basta tama, makapangyarihan ka. Pag wala ka sa posisyon, kahit tama ka, mali ka. Kakasuhan ka pa. Oh. So, ang intensyon lang natin dito, brothers, yung mali, maitama. Yes po. Para pag-retire na tayo, hindi na ito dadanasin ang mahihirap nating kababayan. Kasi kung si attorney lang ang mahuli ng mali, okay lang, magbabayad na lang. No? So, wala itong personalan, Wala po. walang isyong Tama. politika. Oo. Kukorek natin yung mali. So, ang dami ko ng utang sa'yo, ha? Tulungan nyo na kami sa bahay. Alam nyo bang utang ko dito, sinasabi ko sa inyo? Pag tumawag ako, malayo ako, brother, may pupunta dyan. Pakiimbestigahan. Yung araw na yun din, nare-resolve. Hindi na pinapaalis yung driver. Dala na niya yung lisensya, resolve na yung problema. Yun yung sinasabi kong utang ko dito. Oo. Yun naman. Public service po. Kaya lang, minabuti ko, attorney, samahan yung driver. Mas gusto ko ma-discuss talaga Ano? point by point. By the way, hindi ko na kayo abalahin at binaha kayo. Ang busy rin ka eh. Maraming salamat sa inyo and salamat kay RD. Papa. No? Sabihin na. So, brother, i-text mo ako pag okay na. Papa. Bigyan niyo kami time po. Para at least. Ilang araw ka walang hanap buhay? May isang linggo na po. Isang linggo? 3 araw na ako dito. Attorney, 1 linggong walang hanap buhay. 6 ang anak. May batang anak. Galing sa Bicol. Uwi pa ng Bicol. Opo, sir. Ganito ha. Pag na-resolve nila ni na attorney, magtawagan tayo ha. Opo, sir. Salamat po, sir. No. Oo. Good for 1 month. Good for 1 week lang. 1 day. 1 week lang walang hanap buhay eh. Sa bagay ko. No? At Opo, sir. kung anong nararapat parusa sa enforcer, ibigay natin. Papa. Alam ni Adi po yan, automatic. Alam. Ano kailangan i-recommend. Oo. Kasi lahat naman tayo nagkakamali eh. Wala namang perfect. Di ba? Kaya lang, pa hindi natin pinarusahan. Parang okay lang naman eh. Mabait naman si si attorney o si Brother Hans. So, sa inyong lahat, salamat sa oras ha. Thank you, Papa. Yung utang ko ha. Thank you, bye-bye. Taga saan ka, brother? QC po. QC. Ayusin mo ha. At kawawa. Kung isinat ko sa'yo sa Viber mo, yung parang yung personal number mo. Salamat. Kasi ako yung pinakatalak madalas patawagan sa nyadahan naman. Ha? Ako yung nagka-problema sa Quezon Pensiano na pinatawagan niya na ako. Ganyan natin lang. Okay. Ano ko? Halika. Samahan mo. Hindi pa. Ano ba? NBI kasi ang kanto na. Brother! Brother, samahan mo kami. Samahan mo kami. Ikaw kami. O yan.
Ako mga tuti. Thank you. Ay, punta. Kunti lang ha. Thank you, sir. Thank you po. Isa pa ba? Thank you po. Si Boss Jay. Yung head na record. Brother, salamat ha. Blessing kita. Salamat po. Oo, ingat. Tawagan pala kita. Ingat lagi ha. Okay, ingat. O ano, inaksyonan yung ating idinulog. Opo naman, sir. Naglabas ba sila ng resolution? Mayroon po, sir. Dito. Pati mainit-init pa. No? Mag-5 plus na bago na... Nakakatawa ka na ha. Opo, sir. Masaya akong malipat kayo. Yung lisensya mo Nandun po, sir, sa gwardiya sa akin. sa gate. Pero nasa iyo na. Nasa akin na, sir. O yung plaka, binalik. Andito po, sir, sa akin. Tingnan mo naman yung plaka oh. Matagal na. Pag hindi ka marunong tumingin, basura na ito eh. No? So yung lisensya mo, yung plaka ng sasakyan, Okay na, po, sir. plus resolution, Opo, sir. Nandito na po. okay na. Alam mo ba na kung hindi kayo dumulog sa amin, ang gustong ipagmulta ninyo ay 1 million pesos? Ito po. Opo. Oh, alam mo. Eh nung dumulog kayo sa amin kasama yung si Brother Randolph, no? Tanto. Yun yung tumawag sa'yo. Yes po, yun siya tumawag sa akin. Ayun ang tulong. Sa amin, pag nakita namin, brother, na tama ang posisyon ng driver, hindi kami nagpapatunpik-tunpik ng tulong. Opo, sir. Yo. Lang. Kasi, siyempre, brother Jerry, yung isang araw na pagka-delay, buong pamilya niya nagugutom. Ito po yan sa kagaya niyang rider boss. Eh, may maliit pa siyang anak. No? Yan yung malaking problema na dinadanas ng mga motorista noon pa. No? Totoo nga po, sir. Pag alis ko doon isang araw, lahat, dalawang anak ko may trangkaso. May trangkaso. Iniwanan ko yun para ito asikaso ko sa Ilang araw kang walang trabaho? 7. Mula po nung 24. Hanggang O, ngayon. tama. 6 na araw ngayon. Magkano ang dapat kikitain mo doon? So, salary, may talaga, sir. Nasa, po yung ko. 1.5 lang po yung pamainila namin sa kabalikan. Yung isang round ba, sir, na Tingnan mo, Brother Jerry. 1.5. Hindi mo naman kabisado ang papuntang Bicol eh. Hindi kaya mo ng 12 oras. Hindi po. Hindi po makakaya ng 12 oras na ngayon po. O sabihin mo ng 12 oras, balikan di 24 oras. Eh, siyempre, magpapahinga ka, hindi ka naman robot. Opo. 1.5 times 6. 9,000 plus yung stress. Alam mo, pag pamilyado ka, Hindi maalis sa isip ko Sa sitwasyon niya. Kung ano gagawin ko. pamilyado sa sitwasyon niya, ewan ko, manhid ka pag nakatulog ka pa. Kaya pasalamat ako masyadong nakarating dito kay sir. Dapat ang bibigay ko sa'yo, 10,000. Kulang pa nga yung 10,000. Sa danyos. No. Kaya dahil napatsyempo ka na tagtuyo, 1, 2, 3. Kalahati lang. Opo, sir. Masayang-masaya pa ako, sir. Salamat po, sir. At sabi mo sa amo mo, basta tama, kampi-kampi tayo. Opo, sir. May pasok ko, sir, kasi kagaya dito, magkakaproblema ang ating kababayan regarding sa ganyang mga huli-huling mali. Yung ating isang supporter sa Mindanao, St. Louis, nagtanong kung ano na daw po ba ang update sa inyong House Bill 3366.
So nakausap mo si Brolitz. Opo, nagtatanong din Ganito, ako mga tropa. ganito yan kasi, Brother Cherry. Meron tayong ilang mga batas na makakatulong sa hanay ng motorista. Opo. Unang-una na itong Fair Traffic Apprehension Act. Dito sa Fair Traffic Apprehension Act, pag naipasa ito, yung katulad niya na ilang Opo. araw na walang hanap buhay, yung danyos, 3 beses babayaran ng LTO. Sa madaling salita, ang danyo sa kanya, humigit kumulang 10,000. Doon sa panukala nating batas, pag napatunayan na mali ang huli, 10,000 times 3, So, 30,000. 30,000. May danyos pa dyan yung sa bus. Opo. Kung sa isang araw ay kumikita humigit kumulang 20,000 times 6, 120,000 times 3, 360,000. Plus 30,000 ba? Sa panukala nating batas, doon sa panukala nating batas, ang kukunin yun doon sa multa na sinisingil ng LTO. Na base sa report ng LTO, mahigit 800 million taon-taon ang nakukolekta nila. Babawasan yon doon sa pagkakamali ng kanilang tao. Bakit natin panukala ito? Eh, pag may mali ang motorista, nangongolekta sila. Tama po. Pag naman sila ang mali, pasensya, hindi pwede. Ngayon, yung tinatanong ni Brolitz na status, nakakalungkot sabihin, nasa committee pa rin sa Kongreso. At huwag mo siyang bubulahin. Sabihin mo totoo, walang kasiguraduhan pa na makakapasa ito bago mag-eleksyon. Pero siyempre, umaasa pa rin tayo. Baka loloobin ng Diyos na makapasa ito. Pero wag mong bubulahin na okay na pero hindi pa. Opo. At kung mapapansin mo, brother, kaya ang ginagawa natin, pag mali ang huli, hindi na natin pinag-contest ng proseso. Opo. Tinutulungan na lang natin. Tapos yung danyos, binabayaran natin. Para masagip natin yung katulad niya doon sa perwisyo. Tama po. Di ba? Eh, kawawa naman kung isasakripisyo natin. Kaya lamang, brother, natapat ka sa tagtuyo, Hindi, oh. eh dapat Salamat na naman. 10,000, 5,000 na lang. Oh, Sama, at least may uwi ako sa pamilya. importante, May bibigay mo pag- may bibigay ka. Opo. At pagka medyo maluwag-luwag kami ni Bro Jerry, napalapit ka, ay di may utang pa ako sa'yo na 5,000. No, paalala nyo. Kasi, handa kaming magsakripisyo para sa inyo. Kumusta sa pamilya mo? Ha? Sige po. Okay? Sige. Okay, ayos. Makakawin ka na ng Bicol. Sir. Ingat, ingat. Opo.